Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 376. Daling City. Ang Daling City ay matatagpuan sa hilagang kanlurang rehiyon ng Jiama Empire. Ang laki nito ay maaaring hindi maihahambing sa malalaking lungsod tulad ng Kabisera, ngunit kung ikukumpara sa Wutan City, mas malaki pa rin ito. Bukod dito, kapitbahay nito ang Magical Beast Mountain Range na sumasakop sa halos kalahati ng imperyo. Sa makatuwid, ang hindi mabilang na mga risk-taker at mga grupo ng negosyo ay dumating at umalis, na nagbibigay sa lungsod ng walang katapusang daloy ng trapiko ng tao. Sa hilagang gate ng lungsod ng Daling City, ang daloy ng tao na lumilipat papunta at mula sa lungsod ay halos makabara sa gate ng lungsod. Hindi kalayuan sa hilagang gate ay ang tila walang katapusang Magical Beast Mountain Range. Ang mga maliliit na grupo ng mga mersenaryong tropa na may magkakaibang mga line-up ay paulit-ulit na pumapasok at lumalabas mula sa puntong ito, na parang mga langgam na lumilipat ng kanilang tahanan. Paminsan-minsan, may mga tropa na gumagamit ng cart ng kabayo para dalhin ang bangkay ng Magical Beast na tumatakbo palabas ng kagubatan at isang maliit na alikabok sa likod. Makaakit ito ng maraming nakakainggit na tingin mula sa mga nasa paligid. Hindi isang madaling bagay na pumatay ng kasiya siyang biktima sa loob ng Magical Beast Mountain Range. Malas talaga tayo, nawalan ng dalawang kapatid para mapatay ang isang Tier 2 Magical Beast. Sa huli, ito ay isang batong itlog na walang kayamanan. Sumumpa ang 7 malalaking lalaki na puno ng dugo habang naglalakad sila palabas ng pasukan ng kagubatan. Sa frame ng horse cart sa likod nila, naroon ang malaking bangkay ng isang magical beast. Ang ulo ng bangkay ay naputol at naroon lamang ang utak, sariwang dugo, at ilang iba pang bagay na walang pinakamahalagang bagay. Ang Monster Core. Mula sa mersenaryong jargon na lumabas sa kanilang pag-uusap, ang ganitong uri ng magical beast na walang monster core ay tinawag na rock egg without treasure. Kung mayroong rank 2 monster core sa loob ng mapahamak na bagay na ito, makakapagtipon tayo ng sapat na pera para makabili ng high-wang level chi method mula sa auction house. Baka sa mukha ng isang malaking lalaki ang sama ng loob habang nagsasalita. Mataas na huwang level, ha? Ang mga uri ng chi methods na iyon ay mangangailangan ng hanggang 110,000 gintong barya. Para lang itong multo na sumisipsip ng dugo. Isang lalaki na tila pinuno ang tumalsik ng laway at pinagalitan. Hihihi. Ang Misty Cloud Sect ay naglabas ng wanted order. Ang sinumang makapagbibigay ng mga pahiwatig ay makakakuha ng Zuan Class Chi Method. Maaari pa nga siyang mabigyan ng pagkakataon na matanggap sa Misty Cloud Sect. Maaari tayong pumunta at subukan ang ating kapalaran. Sa ganoong paraan, hindi natin kailangang sayangin ang ating buhay upang ipagpalit ang mga bagay sa pera para makabili ng Chi Method. Isang medyo payat na lalaki ang nagpunas ng bakas ng dugo sa mukha niya at natatawang nagsalita. Nang banggitin niya ang Zuan Class Chi Method, isang kasakiman na mahirap itago ang sumilay sa kanyang mga mata. Payat na unggoy, naging tanga ka ba pagkatapos mong makasama ang maraming babae? Malamig na sumulyap sa kanya ang lalaking iyon na tila pinuno. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Huwag mong sabihing hindi mo kilala ang taong hinahabol ng Misty Cloud Sect." Si Xiaoyan. Ang misteryosong taong iyon na naging kampyon ng Alchemist Grand Meeting. Siya rin ang nakakatakot na tao na 2 beses na sumugod sa Misty Cloud Sect, na pinatay si Yunleng, na nasa klase ng Dawang, at nakatakas ng hindi nasaktan mula sa mga kamay ni Yunshan, na nasa klase ng Daozang. Sa tingin mo ba siya ang uri ng tao na kayang masaktan ng mga katulad natin? Hihihi. Biro lang ang sinasabi ko. Paano ba naman tayo makakatagpo ng ganoong klase ng tao? Ang payat na lalaki ay awkward na tumawa habang sinabi niya. Gayunpaman, narinig ko na ang Misty Cloud Sect ay naglabas na ng wanted order na ito sa buong imperyo. Ang ganitong uri ng kaakit-akit na kondisyon ay talagang magiging sanhi ng interes ng mga tao. Sa tingin ko, kahit na tumakas si Xiaoyan mula sa Misty Cloud Sect, mahihirapan siyang lumipat kahit kalahating pulgada sa loob ng Jiama Empire. Mayroon bang kahit katiting na relasyon sa atin ang bagay na ito? Huwag kang magde-daydream ng walang muwang.
Kahit na makilala mo siya, huwag mong sabihin sa akin na maaari mong gamitin ang sirang kutsilyo mo para pigilan siya. Malamig na tumawa ang lalaking namumuno sa grupo. Huwag kang magdadaldal. Bilisan mo at bumalik sa lungsod para magpahinga para sa araw na ito. Bukas, kailangan pa nating ipagpatuloy ang pagtaya sa ating mga buhay. Kung hindi, sa kasalukuyan nating Middle Huangqi Method, kailan pa tayo makakalusot sa klase ng Daoshi? Habang pinagalitan ng pinuno ng grupo, ang mga lalaking may mantsa ng dugo ay maaari lamang magbulong-bulungan at magsimulang matisod patungo sa city gate. Pagkaalis ng grupo ng mga lalaki, isang figure ng tao na ganap na natatakpan ng isang itim na balabal ang biglang lumabas ng malalim na kagubatan. Lumipat ang tingin nito sa kanyang harapan. Kaagad, bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo, pinayagan ang anino ng kanyang dawpang na matakpan ang halos kalahati ng kanyang mukha. Sinimulan na ba nila akong hanapin sa buong bansa? Si Yun Shan ay talagang handang maglabas ng pera. Malamig na tumawa ang nakaitim na damit. Bahagya niyang inangat ang kanyang ulo at ipinakita ang kalahati ng isang maselang at gwapong mukha sa ilalim. Nang makita ang pamilyar na kontor, nakakagulat na si Xiaoyan, ang nakatakas mula sa Misty Cloud Sect. Mula noong araw na pinahintulutan ni Yun si Xiaoyan na umalis, umasa siya sa mapa na ibinigay sa kanya ni Yafei upang lumihis ng mahabang panahon at gumugol ng halos 10 araw sa paglalakad sa kagubatan upang ganap na iwaksi ang mga taong nagtiyaga sa paghabol sa kanya. Pagkatapos noon, nagpahinga siya ng isang araw bago sumunod sa mapa at naglakad hanggang sa hilagang kanlurang hangganan ng Jiama Empire sa pamamagitan ng Magical Beast Mountain Range. Siya ay gumugol ng isa pang 7 araw sa pagmamadali sa kanyang paglalakbay bago siya nakarating sa daling city na ito, na malapit sa hilagang kanlurang hangganan ng Jiama Empire. Gamit ang mapa bilang sanggunian, hanggat dumaan siya sa daling city na ito at sa ilang mga checkpoints, madali siyang makakarating sa hangganan ng Jiama Empire. Kapag dumating ang oras na iyon, ang kailangan lang niyang gawin ay umalis sa Jiama Empire at ang wanted order ng Misty Cloud Sect ay magiging ganap na hindi epektibo. Ang Misty Cloud Sect ay maaaring magkaroon pa rin ng ilang mga deterrent effect sa labas ng bansa, ngunit ito ay mas mababa kumpara sa reputasyon na tinatamasa nito sa loob ng Jiama Empire. Natural, ang ibang mga paksayon ay hindi mag-abala sa mga wanted na utos mula sa anumang sekta. Sa mga taong ito, ang Misty Cloud Sect ay nanatiling matatag na nakabaon sa loob ng Jiama Empire at ginawa ang lahat ng makakaya upang alisin ang mga paksayon mula sa labas ng imperyo. Sa makatuwid, nagresulta ito sa Misty Cloud Sect na hindi kilala sa labas ng imperyo. Sa halos isang buwan kung saan nagmamadali si Xiaoyan sa Magical Beast Mountain Range, dumanas din siya ng matinding paghihirap. Bagamat ang presensya ng Heaven Swallowing Python ay nagresulta sa ordinaryong Magical Beast na hindi nang ahas na hamarang sa kanya, ang Magical Beast Mountain Range ay napakalawak na natural na hindi ito nagkukulang ng ilang kakaibang hayop na may nakakatakot na lakas. Maaaring natatakot ang ibang mga Magical Beast sa Heaven Swallowing Python, ngunit hindi. Sa makatuwid, si Xiaoyan ay hinahabol pa rin sa buong paglalakbay kahit na nakatakas na mula sa Misty Cloud Sect. Bagamat ang pagmamadali sa paglalakbay sa panahong ito ay nagdulot kay Xiaoyan na dumanas ng matinding paghihirap, ang bagay na nagdulot sa kanya ng pinakamalaking kagalakan ay ang pagod na espiritu ni Yao Lao ay tuluyang nakabawi pagkatapos maalagan muli sa kalusugan sa loob ng kalahating buwan. Sa sandaling ito, ang puso ni Xiaoyan, na nagpapanatili ng isang maingat na estado, sa wakas ay nakaka-relax. Kahit anong sabihin ng isang tao, na naruroon si Yao Lao, nangangahulugan ito na mayroon siyang trump card para protektahan ang kanyang buhay. Higit pa rito, dahil sa mga natitirang epektong panggamot sa loob ng kanyang katawan, si Xiaoyan ay talagang nagkaroon ng kakayahan na muling pataasin ang kanyang lakas sa loob ng isang buwang pagtakas pagkatapos ng kanyang malaking tagumpay. Sa isang pagtakas mula sa bibig ng isang Dawang-class Magical Beast, talagang nagtaas ng lakas si Xiaoyan nang hindi namamalayan. Si Xiaoyan ay naging isang 4-star Daoshi sa napakaikling panahon. Kung ang isa ay magdagdag ng nagmamadaling paglaki mula sa gamot sa loob ng kuwebo ng bundok noong nakaraang buwan, ang lakas ni Xiaoyan ay talagang tumalon ng 3-star sa loob ng isang buwang ito. Ang ganitong uri ng bilis ay tiyak na mailalarawan ng isang salitang, nakakatakot.
Bagamat ang pangunahing dahilan nito ay ang mga labanan sa buhay at kamatayan, na naranasan niya sa panahong ito at ang natitirang mga epektong panggamot sa loob ng kanyang katawan, hindi nito kayang pagtakpan ang talento sa pagsasanay ni Xiaoyan na naging dahilan upang maging si Yao Lao ay paulit-ulit na purihin siya. Siyempre, maliban sa lahat ng ito, ang bagay na nagdulot ng labis na kagalakan sa puso ni Xiaoyan ay nagsimula niyang malinaw na maunawaan ang ilang bahagi ng Burning Flame Valley na binabantayang secret technique, ang Skyfire 3 Mysterious Change. 3 araw ang nakalipas pagkatapos ng isang buwang pagsasanay at sa ilalim ng gabay ni Yao Lao. Maaaring ilang beses na siyang nabigo sa panahong ito, ngunit mula sa hitsura kung paano pa rin lumakas ng husto ang kanyang lakas sa kabila ng mga bigong pagtatangka na ito, mahinang naramdaman ni Xiaoyan ang konsepto ng secret technique. May tiwala siya na hanggat nabibigyan siya ng sapat na oras, tiyak na mapapagtagumpayan niya ang Skyfire 3 Mysterious Change. Kapag dumating ang oras na iyon ay mahihirapan siyang maghanap ng anumang kalaban na maaaring makipaglaban sa kanya sa antas ng Dadoshi o mas mataas pa sa kanyang lakas na itinaas ng secret technique na ito. Sa buod, ang mga benepisyong nakuha ni Xiaoyan sa loob ng isang buwang paglipad na ito ay halos naging dahilan upang mapangiti siya hanggang sa bamuka ang kanyang bibig. Hihihi. Habang iniisip niya ang kanyang mga natamo nitong nakaraang buwan, hindi niya napigilan ang pagtawa. Hindi pinapansin ang mga kakaibang titig na binaril ng iba sa kanyang tabi. Ibinaba niya ng kaunti ang dawpang at itinago ang buong mukha sa madilim na anino. Ang kanyang mga tingin ay iniskan ang pasukan ng lungsod sa isang maikling distansya, kung saan ang mga tao ay dumarating at pupunta, bago dahan-dahang lumakad. Sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon, mas mabuting umalis sa Jiama Empire sa lalong madaling panahon. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay walang kwalipikasyon na pumunta at bayaran ang mga utang na iyon gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, buti na lang at hindi siya nagmamadali. Ito ay dahil alam niya na ang kanyang pinakamalaking kalamangan ay siya ay bata pa, at may maraming oras upang gugulin. Naglakad si Xiaoyan palapit sa gate ng lungsod at pumila sa likod ng linya. Nilaibat ng tingin niya ang buong paligid bago bahagyang kumunot ang noo ng Ako ang tingin niya sa isang puting papel na nakadikit sa gate ng lungsod. Sa sandaling ito, may 2 ganap na magkaibang mukha na iginuhit sa puting papel. Nilaibat ito ng tingin ni Xiaoyan at napagtanto na sa 2 mukha, ang isa ay ang kanyang kasalukuyang anyo, habang ang isa naman ay ang hitsura ni Yan Xiao, ang pagkakakilanlan na ginamit niya upang lumahok sa Alchemist Grand Meeting. Malinaw, ito ay isang planong nabuo dahil ang Misty Cloud Sect ay natatakot na muling gamitin ni Xiaoyan ang pagkakakilanlan ni Yan Xiao at samantalahin ang pagkakataong tumakas mula sa Jiama Empire. Si Yun Shan ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makuha ako. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Sinulyapan niya ang pintuan ng lungsod at napagtanto na talagang sinusuri ng mga tropang nagbabantay sa lungsod ang pagkakakilanlan ng mga pumapasok sa lungsod sa daan. Bago pumasok ang bawat tao, 2 sundalo ang hahawak ng drawing at ihahambing ito sa kanilang hitsura ng matagal bago sila pinapasok. Tahimik bang tinutulungan ng Jiama Empire Imperial Family ang Misty Cloud Sect? Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang bumubulong. Sa mapanlinlang na pag-iisip ni Jia Xingtian, dapat niyang malaman kung anong uri ng kaaway ang lilikhin niya para sa Imperial Family ng Jiama Empire ang dapat kong takasan kung sasalungat siya sa akin sa sandaling ito. At saka, ang Imperial Family ng Jiama Empire at ang Misty Cloud Sect ay hindi masyadong palakaibigan sa isa't isa. Gagong musang. Hindi ba siya bantay lang ng lungsod? Sa totoo lang, ganito siya ka-arrogant. Iniisip ba niya na siya lang ang may huling say sa Daling City? Paano siya hindi natatakot na kung talagang makikipagkita siya kay Xiaoyan, hahampasin siya ng huli kasama ang kanyang pinuno? Sa sandaling nakaramdam ng pagdududa si Xiaoyan, isang lalaking matagal nang naghihintay sa kanyang harapan ang biglang nagmura na may naiinip na mukha. Shush! Huwag kang maingay. Bagamat ang wanted order para kay Xiaoyan ay hindi nauugnay sa Imperial Family ng Jiama Empire, si Musang ay isang taong nagmula sa Misty Cloud Sect. Dahil natanggap niya ang wanted order mula sa sekta, natural na kailangan niyang unahin ang sarili niyang interes sa pagkukunwari ng pagsasagawa ng pampublikong gawain at mahusay na gumaganap. Isang lalaki na tila kasama niya ang nagmamadaling humawak sa kanya at mamulong.
Gumagamit ng impluwensya ng iba para ay bully ang iba. Lumuwa ng laway ang lalaki at malungkot na nagmura. Gayunpaman, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig at naglabas ng mga pang-aabuso gaya ng ginawa niya kanina. Maliwanag, ang taong tinatawag na Musang ay nagdulot pa rin ng takot sa kanya. Ito ay talagang isang tao na nanggaling sa Misty Cloud Sect. Hinigop ni Xiaoyan ang pag-uusap ng dalawa sa kanyang tenga. Saka lang siya natauhan. Ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect ay kumalat sa buong Jiama Empire. Sa kanilang kakayahan, hindi sila nagkukulang sa mga taong humawak ng mga opisyal na posisyon sa loob ng Jiama Empire. Ngayong natanggap na nila ang wanted na utos mula sa sekta, ang kailangan lang nilang gawin ay tahimik na gamitin ang awtoridad sa kanilang mga kamay, at magagawa nilang mabilis na mag-deploy ng mga tao upang hamarang sa lahat ng mga checkpoint sa loob ng Jiama Empire. Ngayon lang naramdaman ni Xiaoyan kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ang Misty Cloud Sect sa loob ng Jiama Empire. Hindi nakakagulat na kahit ang Imperial Family ng Jiama Empire, na kumokontrol sa buong Jiama Empire, ay natakot sa kanila. Napaisip si Xiaoyan sa kanyang puso bago umalis sa pila na unti-unting umuusad. Pagkatapos nito, lumiko siya sa isang sulok at nakarating sa malayong bahagi ng pader ng lungsod. Inangat niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang mga natutulog na patrol unit sa pader ng lungsod. Bahagyang nanginig ang kanyang likod at dahan-daang pinalawak ang purple cloud wings. Bahagyang ibinaluktot niya ang kanyang mga paa at sa isang iglap, ibinaba niya ang mga pakpak sa kanyang likod. Ang kanyang katawan ay biglang tumaas bago ang kanyang mga daliri sa paa ay dumaikit sa pader ng lungsod at siya ay naging isang itim na anino na umakyat sa pader ng lungsod sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, tumalon siya pababa sa kabilang panig ng pader ng lungsod bago lumingon ang mga nagpapatrolyang sundalo. Ang mga paa ni Xiaoyan ay nakadikit pa lamang sa lupa nang siya ay nagmamadaling lumipad sa likod ng isang gusali. Tinapik niya ang kanyang mga kamay at inimbak ang purple cloud wings. Noon lamang siya maluwag na naglakad sa lungsod na ito, na isa sa iilan na kailangan niyang madaanan bago umalis sa Jiama Empire. Kailangan niyang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Misty Cloud Sect sa loob ng isang buwang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 377. Ang paghahanda bago umalis. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan papunta sa lungsod. Dumaan siya sa kalye na may magulong daloy ng tao. Iniwas niya ang tingin, at bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ito ay dahil napagtanto niya na sa ilan sa mga haligi sa kalye, mayroon talagang mga wanted na poster na inisyo ng Misty Cloud Sect na nakadikit sa kanila. Sa mga puting papel na iyon, ang kanyang hitsura ay iginuhit ng napakalinaw. Bukod dito, ang Zuan Class Chi method na nakalista bilang isang reward ay naging dahilan din ng maraming tao na huminto sa ilalim nito na ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng ilang kasakiman. Para sa maraming tao, ang Zuan Class Chi method ay isang bagay na maaaring matugunan ng isang tao, ngunit hindi maaaring umasa. Mukhang may problema talaga. Maingat na itinago ni Xiaoyan ang kanyang mukha sa ilalim ng mga anino ng Daopang habang mahinang bumubulong sa kanyang puso. Umalis na tayo sa Jiama Empire sa lalong madaling panahon. Masyadong malaki ang impluwensya ng Misty Cloud Sect dito. Sa lakas mo ngayon, hindi sapat na makipaglaban sa kanila. Biglang tumunog ang boses ni Yao Lao. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumango. Bigla siyang bumantong hininga. Ang pakiramdam na itinaboy na parang aso na nawalan ng tirahan ay talagang hindi maganda. Bagamat lantaran niyang sinabi na babalik siya sa lalong madaling panahon o huli, mayroon pa ring napakahabang rutang lalakarin upang marating ng isang Dadoshi ang klase ng Daozang. Bata, bakit muling lumilipad ang iyong pag-iisip? Gamit ang sarili mong lakas, hinamon mo ang Misty Cloud Sect at nagawa mong umalis ng buo. Ang resulta ng naturang labanan ay haantong sa hindi mabilang na bilang ng mga tao mula hindi lamang sa loob ng Jiama Empire, kundi pati na rin sa Daochi Continent upang palakihin ang kanilang mga mata at pakiramdam na hindi sila nakagapos. Bukod dito, sa palagay ko ay malamang na maraming tao sa loob ng Jiama Empire ang humahanga sa iyong katapangan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang ilang mga dawwang ay hindi maikukumpara sa iyo, isang maliit na bata sa iyong kabataan, pagdating sa katapangan.
Mukhang naramdaman ni Yao Lao ang iniisip ni Xiaoyan at walang magawa siyang umiling bago nagpahayag ng ilang salita ng kal-iwan. Hihihi. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at awkward na tumawa. Nang marinig ang medyo matandang boses ni Yao Lao, biglang naalala ni Xiaoyan ang plano ng una nang ituro niya sa kanya ang misteryosong flame mantra, Chi Method. Hindi niya napigilan ang mahinang pagtawa sa kanyang puso. Guro, naaalala ko na tila sinabi mo noon na hanggat nagsusumikap ako upang tipunin ang heavenly flames, matutulungan kitang dalisayan ang isang perpektong katawan upang hawakan ang iyong espiritu. Maituturing ba iyon bilang isang anyo ng muling pagsilang? Nang si Xiaoyan ay nagsasalita ng pangungusap tungkol sa pagpino ng katawan, malinaw niyang naramdaman na ang espiritu ni Yao Lao ay biglang nanginig ng husto. Medyo natigilan siya agad. Mula nang makilala niya si Yao Lao, ang misteryosong guro niyang ito ay mukhang laging kalmado at magiliw. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Xiaoyan ang anumang bagay na katulad ng pagbabago-bago ng espiritu na ito. Mukhang nag-aalala ang guro sa bagay na ito. Napakurap si Xiaoyan at biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kahihiyan. Sa loob ng 3 taon na ito, si Yao Lao ay gumugol ng napakalaking pagsisikap upang matulungan siyang maging malakas. Gayunpaman, halos nakalimutan na niya ang tungkol sa bagay ng kanyang guro dahil sa tinatawag na 3-year agreement. Nanatili ang nanginginig na espiritu ng halos kalahating minuto bago ito unti-unting kumalma. Pinipigilan ni Yao Lao ang kanyang emosyon habang nakangiting sinabi niya. Sa pagsasalita tungkol dito, noon, pagkatapos kitang makilala at magpasya na ituro sa iyo ang flame mantra na pinagdaanan ko ng matinding paghihirap upang makamit, ang pangunahing layunin ko ay lumikha ka ng pinagsanib na apoy pagkatapos mong matagumpay na may sigawa ang flame mantra. Gamit ang apoy na ito, matutulungan mo akong pinuhin ang isang katawan, sa hinaharap, na maaaring maglaman ng aking espiritu. Kung tutuusin, ang walang katapusang kadiliman sa ring na parang isang bilangguan ay talagang labis na pahirap. At saka, may ilang mga bagay na nangangailangan pa rin sa akin na lumabas at ayusin. Nang maabot niya ang dulo ng kanyang mga salita, ang boses ni Yao Lao ay dahan-daang naging mahina at malungkot. Malamang na naalala niya ang mga madilim na panahon noong siya ay nasa antok. Dahan-dahang hinaplos ng daliri ni Xiaoyan ang itim na singsing sa loob ng kanyang manggas at marahang bumantong hininga. Saglit siyang nag-isip bago sumili ang isang matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Sa malumanay na boses, ngumiti siya at sinabing, "Salamat sa 3 taon na ito, guro." Hihihi. Ikaw. Brat, bakit bigla kang naging sentimental? Hindi ito katulad mo. Dahil sa malumanay na boses ni Xiaoyan, nagulat si Yao Lao. Agad naman siyang napangiti nang hindi sinasadya. Napakalaki ng puhunan ng guro sa akin. Bilang isang mag-aaral, natural na alam ko na kailangan kong suklian ang kabaitang ito. Medyo namamaos ang boses ni Xiaoyan habang siya ay tumawa ng mahina. Magtiwala ka, guro, tatandaan ko ang bagay ng iyong muling pagkabuhay sa loob ng aking puso sa hinaharap. Ako ay nasisiyahan na ikaw ay may ganitong pag-iisip. Ang makapagturo ng isang napakahusay na estudyante sa aking pagkabalisa na estado ay natugunan ang isang hiling ko. Ngumiti si Yao Lao at saka sumagot. Ang tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang lumipad sa dalawang gilid ng kalye at biglang nagtanong sa kanyang puso. Tama, ilang uri ng heavenly flame ang kailangang pagsamasamahin upang mapadalisay ang isang katawan. Ito. Dapat ay 3 uri. Hindi rin ako masyadong sigurado. Masyadong misteryoso at kakaiba ang flame mantra chi method na iyon. Wala akong malalim na pagkaunawa dito. Noong nakuha ko ito. Biglang tumigil sa pagsasalita si Yao Lao nang magsalita siya sa puntong ito at biglang tumahimik. 3 klase. Hindi naabala si Xiaoyan sa pananahimik ni Yao Lao. Bahagyang kumunot ang noo niya at sinabi ang kanyang mga iniisip. Ngayong kontrolado ko na ang Green Lotus Core Flame, at magagamit ko na ang Bone Chilling Flame sa pagtutulungan ng guro, hindi ba ibig sabihin na kung mangolekta ako ng isa pang uri ng Heavenly Flame, dapat kong subukang tulungan kang pinuhin ang isang katawan? Dapat posible. Ang boses ng tahimik na si Yao Lao ay biglang nagkaroon ng kaunting pananabik sa loob. Napakurap si Xiaoyan at mahinang tumawa.
Nagtataka ako kung maaabot ba ng lakas ng guro ang pinakamataas na kalagayan nito sa nakaraan pagkatapos mong gumaling. Sa simula, maaaring medyo mahirap kontrolin. Gayunpaman, hangga't ganap kong pamilyar ang aking sarili sa bagong katawan, ang aking lakas ay maaaring mas malaki kaysa sa nakaraan. Bahagyang natawa si Yao Lao. May kumpiyansa ang boses niya na mahirap itago. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi niya nasanay ang kanyang Daochi sa mga taong ito, ngunit ang espiritu ni Yao Lao ay naging mas malakas kaysa sa dati. Anong yugto ang mararating nito? Tanong ni Xiaoyan. Hihihi. Tinatalo si Yun Shan sa loob ng 10 palitan nang hindi nangangailangan ng kahit kaunting pagsisikap. Nakangiting sagot ni Yao Lao. Sa kanyang ngiti, naroon ang pagmamataas na pagmamayari ng isang malakas na tao sa rurok. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Xiaoyan at ang sulok ng kanyang bibig ay pumulupot upang bumuo ng malabong arko. Si Yun Shan ay kasalukuyang isang Daozang. Bagamat isa lamang siyang 1-star Daozong, kahit ang isang 9-star Daozang ay hindi maglalakas loob na sabihin na maaari nilang talunin siya sa loob ng 10 palitan. Sa madaling salita, kung bawiin ni Yao Lao ang kanyang lakas, siya ay magiging isang Daozun man lang. Dahan-daang ibinuga ni Xiaoyan ang pagkagulat mula sa kanyang dibdib. Isang Daozun. Iyon ay isang taong maaaring tumayo sa pinakamataas na posisyon sa gintong pagoda ng kontinente. Pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang 10 daliri sa loob ng kanyang manggas at mahinang sinabi. Isang nakakaakit na pagtaas ng lakas. Naaalala ko na sinabi ng guro noon na may posibilidad na mayroong isang uri ng Heavenly Flame sa loob ng Jianan Academy, hindi. Ano ang tawag sa apoy na iyon? Fallen Heart Flame. Napangiti si Yao Lao at nagpaalala. Hihihi. Fallen Heart Flame. Ha? Tumango si Xiaoyan at ngumiti habang sinasabi. Mukhang may isa pa akong misyon na dapat tapusin sa paglalakbay kong ito sa Jianan Academy. Dahil ganito, huwag na nating ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras sa Jiama Empire. Kung maaari tayong umalis ng maaga, huwag na tayong mag-antala pa, di ba? Napabuntong hininga si Xiaoyan at nagtanong. Sandali lang. Matatagpuan ang Jianan Academy sa junction ng dalawang malalaking imperyo. Napakalawak ng rehiyong iyon. Bagamat ang rehiyon na nakapalibot sa Jianan Academy ay isang mapayapang rehiyon, maliban doon, ito ay nasa isang estado kung saan ang mga bagay ay dapat nakabaligtaran kapag ang isang bagay ay itinulak sa sukdulan. Ang lugar na iyon ay napakagulo na nagiging sanhi ng mga tao sa pagsuso ng kanilang mga dila sa bawat isa sa pagitan ng Jianan Academy. Nagre-recruit ng mga estudyante, may mga instructor na nag-e-escort sa kanila, sa sandaling umalis sila sa mga hangganan ng bawat bansa, mas maraming mga escort na tropa mula sa akademya ang lalabas at dagdagan ang proteksyon kung hindi, ang mga bagong estudyante ay hindi makakarating sa akademya nang hindi nasaktan. Biglang sabi ni Yao Lao. Kahit na umalis ka na sa Jiama Empire, kailangan mong patuloy na maging ganap na handa sa anumang bagay upang makapasok sa magulong rehiyong iyon. Kung hindi ka mag-iingat at mahuhuli sa dirty trick ng isang tao, medyo malas ka. Noong tinitingnan ko ang iyong storage ring kanina, napagtanto ko na ang iba't ibang uri ng medicinal pill na nasa loob nito ay halos naubos na. Maging ang energy recovery pills, ang uri na tiyak na inihanda ng isang tao, ay ganap na naubos sa loob ng Magical Beast Mountain Range sa pagkakataong ito. Kung hindi ka maghanda ng ilan bago, kailangan nating maghanda ng kaunti kapag may mangyayari sa hinaharap kung gusto nating maging handa sa hinaharap. Paalala ni Yao Lao. Nang marinig lamang ito ni Xiaoyan, naalala ni Xiaoyan na ang kanyang orihinal na mayamang reserba ng iba't ibang uri ng medicinal pill ay nagamit hanggang sa punto ng desolation sa loob ng isang buwang pagtakas na ito. Kung gayon, pumunta muna tayo sa auction house para bumili ng mga sangkap na panggamot. Pagkatapos nito, pupunta ako at magtatanong tungkol sa ruta palabas ng Jiama Empire. Sa parehong oras, maaari kong itanong kung gaano karaming mga opisyal ng imperyo sa rutang ito ang nagmula sa Misty Cloud Sect. Ito ay magbibigay daan sa atin na maging mas handa. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago nagsalita ng mahina. Mag-ingat ka. Huwag mong ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Tumango lamang si Yao Lao matapos itong marinig.
Pagkatapos noon, unti-unti siyang tumahimik. Kapag natukoy na ni Xiaoyan ang mga bagay na kailangan niyang gawin, hindi na siya nagpaliban. Tumalikod siya at naglakad patungo sa isang kalye. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad hanggang sa dulo ng kalye kung saan nakatayo ang isang auction house. Nang makita ang karatula sa ibabaw ng auction house, malinaw na ito ay sangay ng Mitre clan. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa lahat ng direksyon habang naglalakad siya papasok sa auction house. Pagkatapos nito, huminto siya sa isang lugar kung saan may itim na kurtina. Ang tuktok ng itim na kurtina ay may mga salitang VIP reception. Saglit siyang nag-isip bago nagwagayway ng kamay. Isang card na gawa sa kristal ang lumitaw sa kanyang palad. Ang card na ito ay ang pinakamataas na grade VIP card ng Primer Clan, isang bagay na tahimik na ibinigay ni Primer Tengshan kay Xiaoyan pabalik sa kabisera dahil sa kanyang relasyon kay Hai Bagong. Sinasabing ang card na ito ay magbibigay daan sa kanya upang tamasahin ang kompletong tulong mula sa alinmang sangay sa ilalim ng Primer Clan. Hinawakan ni Xiaoyan ang card sa kanyang kamay at mabilis na naglakad patungo sa VIP room. Humigit kumulang kalahating oras matapos pumasok si Xiaoyan sa VIP room, muling kumaluskos ang itim na kurtina. Ang figure ng tao na ganap na nakabalot ng itim na roba ay tuloy-tuloy na lumabas. Ang mukha sa ilalim ng mga anino ay may kontentong ngiti na nakasabit dito habang diretsyong naglakad palabas ng auction house. Sa sandaling ito, ang karamihan sa mga sangkap at impormasyong panggamot na kailangan ni Xiaoyan ay matagumpay na nakuha. Ang VIP card na ibinigay sa kanya ni Primer Tengshan ay kapaki-pakinabang gaya ng inaasahan niya. Si Xiaoyan ay hindi nakahanap ng lugar sa lungsod na ito upang pinuhin ang lahat ng mga gamot na kailangan niya pagkatapos ng ganap na paghahanda ng lahat. Sa halip, tahimik siyang nagtungo sa pader ng lungsod patungo sa timog na bahagi ng lungsod at lumipad palabas nang hindi inaalerto ang sinuman. Pagkatapos lamang umalis sa Daling City ay nakahanap si Xiaoyan ng isang liblib na lugar sa kagubatan. Nagtago siya sa loob nito at nagsimulang pinuhin ang isang malaking halaga ng mga medicinal pill. Ang mga gamot na ito ay mga bagay na gagamitin niya upang protektahan ang kanyang buhay sa hinaharap. Battle Through the Heavens. Kabanata 378. Black Corner Region. Pagkaraan ng 3 araw, sa isang nakatagong kagubatan na lugar sa labas ng Daling City, dahan-dahang lumabas ang isang taong nakasuot ng itim na damit. Inangat niya ang kanyang ulo upang matano ang paminsan-minsang dumadaan sa pangunahing kalsada na nagmamadaling dumaan sa kanya. Matapos matukoy ang direksyon ng kalsada, iniangat niya ang kanyang ulo at naglakad patungo sa pangunahing kalsada na patungo sa timog. Hindi ganoon kabilis ang takbo ng taong nakasuot ng itim. Gayunpaman, kung ang isang matulungin na tao ay magmasid sa kanya, matutuklasan nila na sa tuwing ang mga yabag ng taong nakasuot ng itim na tao ay nahulog, ang kanyang katawan ay kakaibang umuusad ng higit sa 1 metro. Ang eksena ay katulad ng isang small-scale teleportation na nagaganap, na tila kakaiba. Ang taong nakasuot ng itim na tao na lumabas mula sa kagubatan ay natural at walang alinlangan na si Xiaoyan na nagtatago sa loob nito upang pinuhin ang mga gamot na kailangan niya. Sa tulong ni Yao Lao nitong nakaraang 3 araw, ang iba't ibang gamot sa paggaling at pagpapagaling, na kanyang naubos, ay muling napuno sa kanyang storage ring. Sa sapat na dami ng medicinal pill na nakareserba, mas gumaan din ang pakiramdam ni Xiaoyan. Sa kontinente ng Daoqi na ito, anong uri ng tao ang aalis sa kanilang tahanan upang pumunta sa isang pakikipagsapalaran ng hindi inihahanda ang mga restorative medicinal pill na ito? Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay ginamit upang iligtas ang mga buhay. Ang kalsadang ito ay direktang humahantong sa hangganan. Gayunpaman, mayroong 3 mahahalagang kuta ng militar sa daan. Hindi natin kailangang matakot sa mga gobernador ng unang 2 kuta, ngunit isang 30,000 malakas na hukbo ang sinasabing nakatalaga sa huling kuta. Bukod dito, ang deputy commander doon ay isang dating elder ng Misty Cloud Sect. Sa sinabi ng mga tao sa Primer Auction House, lumalabas na Meng Li ang tawag sa kanya. Ang kanyang lakas ay nasa klase ng Dowling. Dahil ang wanted na order ng Misty Cloud Sect ay nakarating na sa Daling City, sa palagay ko dapat ay natanggap na rin ito ng dating elder ng Misty Cloud Sect na ito ngayon.
Si Xiaoyan ay malumanay na naglakad sa bilis na hindi mabilis o mabagal, habang ang kanyang katawan ay kakaibang kumikislap sa pangunahing kalsada. Gayunpaman, sa kanyang puso, paulit-ulit niyang kinakalkula kung paano matagumpay na umalis sa Jiama Empire. Sa ngayon, mahirap para sa akin na gumalaw kahit isang pulgada sa loob ng Jiama Empire. Natatakot ako na baka hulaan ni Yunshan na tatakas ako mula sa imperyo. Kung ganoon, natural na mas magtutuon siya ng pansin sa ganitong uri ng huling checkpoint ng hangganan. Posibleng matagal nang natanggap ni Meng Li ang espesyal na mensahe ni Yunshan. Sa hitsura nito, maaaring mahirap umalis doon. Ang mukha ni Xiaoyan ay ganap na natatakpan sa ilalim ng mga anino. Nang maisip niya ang mga nakakagambalang punto, hindi naiwasang magdikit ang mga kilay ni Xiaoyan. Ang pader ng lungsod ng kuta sa hangganan na iyon ay halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Talagang may malaking puwersa ng mga mamamana na bihasa sa pagsakay at pagbaril sa loob ng kuta, pati na rin ang isang espesyal na harang na pandama ng enerhiya. Dahil ito ay ginagamit upang bantayan ang hangganan, malamang na ang kuta ay dapat ding magkaroon ng kakayahang magdepensa laban sa mga taong lumilipad mula sa kalangitan. Kung hindi, kung ang isang malakas na bansa ay makakalabas at makalulugod sa digmaan. Parang ang pagnanais na dumaan sa huling checkpoint na kasing dali ng pagdaan ko sa Daling City ay maaaring medyo imposible. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan habang umiiling, nakaramdam ng kaunting inis. Sa loob ng imperyo ng Jiama, mayroong isang utos ng militar. Ipinagbabawal ang paglipad sa kalangitan malapit sa alinman sa mahahalagang kuta ng militar sa tabi ng mga hangganan. Kung may matuklasan, malamang na makakatanggap sila ng mapanirang suntok mula sa lahat ng direksyon. Maaari lang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon at tingnan kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. Kung talagang imposible, pagkatapos ay maaari lamang nating kunin ang panganib at puwersahang sugurin ang huli. Umiling si Xiaoyan at tumigil sa pag-iisip ng iba't ibang mga senaryo. Sa halip, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagpapabilis ng kanyang paglalakbay. Kahit na ang distansya mula sa Daling City hanggang sa hangganan ng Jiama Empire ay hindi maikli, ito ay isang bagay lamang na maliit, medyo nagsasalita. Kung ang isang ordinaryong tao ay maglalakad sa ilang daang kilometro, tiyak na hindi makakarating sa hangganan ng walang 10 araw hanggang kalahating buwan. Kahit na sa bilis ni Xiaoyan at sa tahimik na paggamit ng Purple Cloud Wings para lumipad ng ilang oras sa daan, inabot siya ng 3 araw para dumaan sa 2 kuta na nasa daan. Gaya ng inaasahan ni Xiaoyan, ang kawalan ng sinumang tao mula sa Mystic Cloud Sect sa loob ng mataas na antas ng pamumuno ng 2 kuta ay nangangahulugan na ang Wanted Order, na hindi kinikilala ng pamilya ng Imperial, ay hindi inilagay sa lahat ng dako tulad ng kaso sa Daling City. Hindi rin gaanong pinansin ng mga tropa na nakatalaga doon ang Wanted Order. Nagbigay daan ito kay Xiaoyan na matagumpay ngunit makitid na dumaan sa 2 kuta nang walang anumang panganib. Bagamat matagumpay niyang nalampasan ang 2 kuta, ang damdamin ni Xiaoyan ay hindi lumuwag kahit kaunti dahil dito. Ito ay dahil alam niya na ang pinaka-problema ay ang pangwakas, malaking kuta na kilala bilang Zingwei Pass. Bilang kuta ng militar sa hangganan ng imperyo na may layuning takutin ang lakas ng ibang mga bansa, hindi kalabisan kung ilarawan ang depensa doon bilang lambat. Ang lahat ng mga sundalo na nakatalaga doon ay tunay na may madyugo at maapoy na karanasan sa larangan ng digmaan. Malayo sila sa anumang bagay tulad ng mga tropang nagbabantay sa mga lungsod sa loob ng imperyo, na ang mga katawan ay hangkag mula sa marangyang pamumuhay, at hindi maihahambing. Ang kuta na ito ang huling defensive line na susubukan na hadlangan si Xiaoyan na umalis sa Jiama Empire. Kung makakalabas lang si Xiaoyan mula sa lugar na ito, siya ay tunay na magiging katulad ng isang dragon na dumagsa sa bukas na dagat o isang agila na pumailan lang sa kalangitan. Wala nang makakagapos sa kanya. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, napaka-kritikal na dumaan sa pass na ito. 2 araw pagkatapos dumaan sa pangalawang kuta, ang napakalaking kuta na iyon, na parang isang sinaunang panahon, napakalaking hayop na nakatayo sa hangganan ng Jiama Empire, sa wakas ay lumitaw sa linya ng paningin ni Xiaoyan.
Si Xiaoyan ay nakatayo sa ibabaw ng isang dalasdis ng bundok at pinagmasdan ang halos walang katapusang, malaking pader ng lungsod. Muli niyang naramdaman ang maayos na tunog ng drill na mahinang ibinubugaw mula sa pader ng lungsod at hindi napigilan ang malumanay na pagbuga ng hangin. Ang puwersa ng 10,000 sundalo na nagsanib at ang mabangis na puwersa na umaakyat sa kalangitan ay malamang na hindi mapatla kumpara sa magkasanib na pagbuo ng Misty Cloud Sect. Ang kalayaan ng isang dragon na bumalik sa malawak na karagatan ay nasa kabilang panig ng pader ng lungsod na ito. Gayunpaman, medyo nabugbog si Xiaoyan. Ang malaking kuta na ito ay parang isang mabangis na tigre na nakahiga sa kanyang landas, na humaharang sa kanyang huling kahabaan ng kalsada. Ang puwersahang paglipad ay hindi isang maaasahang paraan. Kung titingnan ito, maaari ko lang subukan at tingnan kung makakalusot ako sa karamihan. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa kalsada sa ibaba kung saan ang mga grupo ng mga tao na may mga kabayong may mga kariton ay paparating at paroroon. Saglit siyang nag-alinlangan, dahan-daang umatras at tuluyang nawala sa karagatan ng mga tao. Sa dilaw na kalsada, isang malaking grupo na may sukat na halos 100 tao ang nagmamarcha ng napakabilis patungo sa napakalaking kuta sa gilid ng kanilang paningin. Sa daan, dinala nila ang mga sumpa na umaakyat sa langit. Mula sa pinag-isang damit na isinuot ng grupong ito, lumalabas na kabilang sila sa isang mersenaryong kumpanya. Ang pagkakaroon ng 100 lalaki sa isang mersenaryong kumpanya ay nangangahulugan na maaari itong ituring na isang katamtamang laki sa loob ng Jiama Empire. Dahil sa malapit sa hangganan ang Xinbui Pass, ang magulong kapaligiran dito ay talagang nagustuhan ng ilang mersenaryong kumpanya. Hindi nila gustong gawin ang ligtas na ruta ng pangangaso para sa mga magical beast at kumita ng pera. Sa halip, masaya silang maging maalamat na kumpanya ng mersenaryong digmaan. Sa madaling salita, ito ay upang matulungan ang isang partikular na partido sa isang digmaan at umani ng malaking gantimpala para sa kanilang tulong mula dito. Kahit na ang ganitong uri ng gantimpala ay napakahusay, ang antas ng panganib ay napakataas din. Pagkatapos ng lahat, sa ganoong uri ng hilingen ng karne na larangan ng digmaan, ang ilang daang tropa na pinapatay kung hindi sila alerto ay hindi kakaiba. Kung ang isa ay maglakad ng ilang daang kilometro sa silangan ng kuta at dumaan sa ilang maliliit na bansa o tribo, ang isa ay makapasok sa isang espesyal na rehiyon na kilala sa buong kontinente bilang Black Corner Region. Dito, dahil sa espesyal na heograpiya nito, halos ito ang pinakamagulong lugar sa buong kontinente. Hindi mabilang na malalakas na tao mula sa lahat ng mga bansa ang tatakas doon at gagawa ng pinakabarbarong mga patakaran. Bilang karagdagan, bukod sa tao, mayroong hindi mabilang na iba pang mga lahi sa rehiyong ito. Maaari itong tawaging isang maliit na kontinente na may pagkakaiba-iba. Walang mga batas na nagbubuklod sa sinuman sa loob ng Black Corner Region. Nagkaroon ng isang tuntunin, ang batas ng gubat. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang mahihina ay biktima ng malalakas na ubusin. Ang mahina ay walang karapatan sa ganoong lugar. Ito ay isang napakasimpleng rehiyon. Hanggat gusto mo, walang makakapidyo sa iyo kahit na nagpasya kang hayagang halayin ang isang babae sa kalye. Siyempre, ang paunang kondisyon para dito ay mas piliin mo ang partido na iyong ginahasa ng maayos. Kung hindi, ang iyong kapalaran ay maaaring medyo miserable. Sa loob ng Black Corner Region, ang isang babae ay maaaring minsan ay mas nakakatakot kaysa sa isang lalaki. Isa lang ang dahilan nito. Nagawa nilang mabuhay sa lugar na ito. Bukod pa rito, ang Black Corner Region ay maaari ding tawaging isang information exchange point sa loob ng kontinente. Napakaraming impormasyon ang dumaloy mula sa lugar na ito araw-araw. Pagkatapos nito, magkakaroon ng hindi mabilang na dami ng impormasyon na dadaloy mula sa labas ng mundo papunta dito. Kung mas tahasan, kung gusto mong sumikat at gustong maging tanyag sa buong kontinente, ang Black Corner Region ay maaaring magbigay sa iyo ng pinakamabilis na shortcut. Siyempre, ang paunang kondisyon ay kailangan mong magkaroon ng sapat na lakas at kapital. Kung hindi, ang iyong buhay ay mawawala bago pa man makaalis ang iyong pangalan sa lugar na ito. Bilang isang magulong rehiyon na kilala sa buong kontinente, ang Black Corner Region ay tumugma din sa reputasyon na ito.
Araw-araw, magkakaroon ng malalakas na tao na namamatay at araw-araw, may mga malalakas na tao na dumarami mula sa labas. Ang rehiyong ito ay napuno ng kamatayan, ngunit napuno din ng mga hamon at tukso. Sa isang lugar na tulad nito, ang mga bagay na mahirap para sa isang tao na makita sa labas ng mundo, tulad ng high-class na chi methods, Dao techniques at iba't ibang uri ng mahiwagang armor, medicinal cauldrons, medicinal ingredients, high-tier medicinal, at iba pa, ay maaaring maging sanhi ng mga tao na makakita hanggang sa mamula ang kanilang mga mata. Bukod dito, nabalitaan na ang D-Class Chi methods ay 2 beses na lumitaw sa loob ng auction house ng Black Corner region. Siyempre, kung nais ng isang tao na makuha ang lahat ng mga bagay na ito, dapat bayaran ng isa ang presyo. Ang presyong ito ay maaaring nasa mga gintong barya o marahil isang palitan gamit ang iba pang mga bagay. Sa buod, tiyak na walang katulad ng isang pie na mahuhulog mula sa langit sa loob ng Black Corner region. Ang mapagmahal na kaguluhan at pagkahilig sa kadiliman ay tila isang salik na nakatago sa loob ng sangkatauhan. Sa makatuwid, kahit na alam ng mga tao na ang rehiyong ito ay nababalot ng isang hangin ng panganib, mayroon pa ring hindi mabilang na bilang ng mga tao na dumagsa ng sunod-sunod na alon sa lugar na ito. Ang kanilang layunin ay maaaring ang shortcut upang mabilis na maging tanyag sa buong kontinente o marahil ay makakuha ng mas mataas na klase ng Chi method, Dao technique, o mga gamot na gamot sa loob ng magulong rehiyong ito o marahil upang makakuha ng malaking kayamanan na maihahambing lamang sa kalangitan. Ano man ang dahilan, ang mga taong ito na paulit-ulit na dumagsa ay nag-iniksyon ng walang tigil na trapiko ng tao sa Black Corner region na ito. Oo, isang bagay na halos hindi nabanggit. Marahil ito ay dahil tiyak na magkakaroon ng reverse effect kapag itulak sa sukdulan ngunit matatagpuan sa gitna ng Black Corner region, ay ang Jianan Academy, na kilala sa buong Dao Chi continent. Sadyang ang isang partikular na rehiyon na nakapalibot sa labas ng Jianan Academy ay kabilang sa isang mapayapang rehiyon. Ang sinumang nagdala ng atmosfera sa loob ng Black Corner region sa lugar na ito ay magiging isang bangkay sa isang malaking puno na matatagpuan sa boundary line sa pagitan ng Jianan Academy at Black Corner region sa susunod na araw. Sa napakaraming taon, walang lumilitaw na anumang mga exception. Nabalitaan na ang bangkay ng 2 dawang at 1 dawang ay ibinitin sa malaking puno, na tinatawag na Dead Spirit Tree. Battle Through the Heavens. Kabanata 379. Nalantad. Isang malaking grupo ng mga tao at mga kabayo ang dumaan sa kalsada, sinipa ang dilaw na alikabok na tumatakip sa kalsada. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang tawanan at sumpa sa daan. Sa likod ng grupo ng mga tao at mga kabayo, may ilang mga tao na nagtutulak ng mga kariton ng kabayo at may dalang mga damit. Hindi sila nakasuot ng kaparehong pananamit ng mga mersenaryong nasa harapan nila. Ito ay dahil sila ay ilan lamang sa mga katulong na responsable sa paglalaban ng damit, paghahanda ng pagkain, at pagtatayo ng mga tolda sa loob ng mercenary company. Sa grupo ng mga katulong na ito, na ang mga mukha ay nababalot ng alikabok, biglang tulak ng isang tao ang isang kariton habang nakasuot ng basag na sombrero sa kanyang ulo. Maliban sa isang pares ng itim na kulay na mga mata na malinaw na nakikita, ang natitirang bahagi ng kanyang mukha na natatakpan ng alikabok ay halos nakatago sa ilalim ng ilang dilaw na lupa. Sa isang sulyap, hindi siya naiiba sa mga katulong na may mga kahoy na ekspresyon sa tabi niya. Talagang karapat-dapat itong tawaging kuta na nagbabantay sa mga hangganan. Ang laki na ito ay talagang nagiging sanhi ng pagsuso ng dila ng isang tao. Ito ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng mga lungsod sa loob ng Jiama Empire. Habang pinagmamasdan niya ang pader ng lungsod, na tila mas malaki at mas kahanga-hanga habang papalapit siya, biglang bumuntong hininga ang lalaki. Nang marinig ang boses na ito, ang taong ito ay si Xiaoyan. Sa pagtingin sa sitwasyon, lumilitaw na binalak niyang umasa sa mersenaryong kumpanyang ito at pumuslit sa huling kuta ng imperyo. Ang grupo ay lalong lumalapit sa pader ng lungsod sa loob ng dilaw na alikabok. Nang ilang daang metro na sila mula sa napakalaking gate ng lungsod, pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kalangitan sa itaas ng pader ng lungsod. May lumitaw na isang mahina, walang hugis, pagbabago-bago ng enerhiya doon.
Talagang may mga sensor ng enerhiya. Mabuti na lang at hindi ko sinubukang puwersahang lumipad. Kung hindi, ang mga invisible na sensor ng enerhiya na iyon ay maaaring tumambad kaagad sa akin. Sa mga espesyal na kagamitan sa crossbow na nilagyan ng mga ganitong uri ng mga kuta ng militar, malamang na maging target ako para sa kanila na mabilis na barilin sakaling matuklasan ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan. Kung hihiramin niya ang lakas ni Yao Lao, ang ordinaryong busog ay mahihirapan siyang saktan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pambihirang kagamitang metal na espesyal na ginawa ay magdudulot sa kanya ng matinding takot, sakaling mahuli siya sa isang hindi handa na posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ni Yao Lao ay maaari lamang magbigay ng lakas kay Xiaoyan, ngunit hindi ito magiging dahilan upang lumakas ang kanyang katawan sa punto kung saan maaari itong makipaglaban sa ulo gamit ang isang crossbow. Bukod dito, bilang isang malaking imperyo, mahirap para sa isa na maniwala na walang anumang bagay sa kuta na ito na maaaring makitungo sa isang mataas na uri ng malakas na tao. Narinig na ni Xiaoyan ang mga tinatawag na air-splitting free continuous crossbows, Godfire Bow, Soul-piercing arrow, at iba pa. Kaya lang ang mga ganitong uri ng mahiwagang kagamitan ay napakahirap gawin. Sa makatuwid, kakaunti lamang ang mga unit na nilagyan ng mga ito at si Xiaoyan ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na personal na maramdaman ang kapangyarihan ng mga ito. Habang unti-unting lumalapit ang kanyang distansya sa gate ng lungsod, damapo din ang tingin ni Xiaoyan sa matayog na gate ng lungsod na iyon. Nang makita niya ang mga depensa ng tarangkahan ng lungsod, na maaaring ituring na lubhang pinatibay, ang kanyang mga kilay ay magkadikit ng mahigpit. Nang siya ay halos 100 metro ang layo mula sa pader ng lungsod, ang mabilis na gumagalaw na malaking grupo ng mga lalaki at mga kabayo sa wakas ay huminto. 2 lalaki ang lumabas mula sa harapan ng pulutong ng mga mersenaryo. Pagkatapos nito, kumaway sila at pinangunahan ang pangkat patungo sa tarangkahan ng lungsod. Ang 2 lalaki ay tila mga pinuno ng kumpanyang mersenaryo. Nang makita ang paraan ng pagngiti nilang dalawa habang nakikipag-usap sa mga gwardya, mukhang pamilyar sila sa isa't isa. Malamang na hindi ito ang unang beses na pumunta sila sa Xingwei Pass. Matagal silang nag-usap ng dalawa sa mga gwardya bago gumalaw ng kaunti ang mga kamay ng malamig na mukha ng mga gwardya na tila may tinulak sa kanyang mga kamay mula sa pinuno ng mersenaryong kumpanya. Saka lang medyo nag-alinlangan ang huli bago tumango. Nagpakita siya ng hand signal sa mga nasa likod niya. Ang mga barikada at iba pang mga bagay sa likod niya ay pinatabi. Nang makitang hindi talaga hinalughog ng mga gwardya ang kumpanya, hindi napigilan ni Xiaoyan na mapabuntong hininga. Mas naging relaxed din ang tensed up niyang katawan. Ang kamay niyang napuno ng pawis ay mahigpit na humawak sa hawakan ng kariton habang nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, itinulak ang kariton at sinundan ang kumpanya habang naglalakad sila patungo sa lagusan sa ilalim ng tarangkahan ng lungsod. Nang papasok na ang grupo sa lagusan ng tarangkahan ng lungsod, gayunpaman, isang malamig at mahigpit na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw, na natakot sa grupo sa harapan hanggang sa sila'y nagmamadaling huminto. Sino ang nagpapahintulot sa kanila na pumasok ng walang ingat sa lungsod? Habang tumutunog ang sigaw, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng maraming suit ng armor mula sa madilim at itim na pasukan ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, 12-dosenang ganap na armado at piling mga sundalo ang humawak ng mahabang sibat sa kanilang mga kamay at hinaranggan ang tarangkahan ng lungsod. Isang binata na may maitim at solemne na mukha ang dahan-daang lumabas at sinulyapan ang mersenaryong kumpanya sa madilim at malamig na paraan. Hihihi. Young Master Mengla, ilang buwan na rin kitang hindi nakikita, pero talagang nagiging mas malakas ang iyong hitsura. Nang makitang hinaharang ang kanyang kumpanya, nagmamadaling lumabas ang company leader ng mercenary company. Nang makita niya ang maitim at solemneng mukha ng binata, isang ngiti ang dali-daling sumilay sa kanyang mukha habang nagsasalita siya sa paraang nakakahiyang. Bano, tama na ang kalokohan mo. Noon, hindi malaking bagay ang pagpasa sa iyo, pero ngayon, hindi ako papayag na gawin mo iyon. Sabi ni tatay, ang sino mang gustong pumasok sa Xingwei Pass ay dapat sumailalim sa mahigpit na pagsusuri. Malamig na tumawa ang binata. Kaagad siyang naglabas ng isang pirasong puting anunsyo at inihagis sa gwardya.
Sinabi niya sa masamang paraan. Pumunta ka at hanapin ang bawat isa sa kanila ng isang beses. Maingat na tinanggap ng gwardya na iyon ang papel ng anunsyo, at walang magawang ngumiti sa pinuno ng kumpanya na tinatawag na Bano. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at ang halos 100 gwardya sa tarangkahan ng lungsod ay nagtaas ng mahahabang sibat sa kanilang mga kamay, at nagsimulang maghanap sa grupo. Ito ay masama. Tahimik na pagmumura ni Xiaoyan sa kanyang sarili nang lumitaw ang binata kanina. Sa hindi inaasahan, ang mga bagay ay talagang tulad ng naisip niya. Ang wanted order ng Mystic Cloud Sect ay naipadala na sa hangganan ng imperyo. Ang mga gwardya ay isa-isang naghanap mula sa harapan ng kumpanya. Hinawakan nila ang drawing at pinagkumpara ito ng matagal bago sila pinalampas. Bagamat ang mga mersenaryong ito ay medyo naiinis sa kanilang mga kilos, hindi sila naglakas loob na kumilos ng mabangis dito. Alam nila na kung magagalit sila sa binatang ito, malamang na hindi na makaalis sa lungsod ang kanilang mersenaryong kumpanya. Kung ang 10,000 sundalong iyon ay papatayin sila, kahit isang malakas na dawang ay kailangang pansamantalang samilong. Iilan lamang na malalakas na tao ang katulad ng mga maalamat na tao na kayang makipaglaban sa 10,000 tao ng mag-isa. Ang binatilyong iyon na tinatawag na Mengla, nakasuporta sa likod niya. Napakalamig ng kanyang mga mata na parang makamandag na ahas. Sunod-sunod ang kanyang mga yabag habang dahan-daang sinusundan ang kumpanya at bumaba. Biglang huminto ang mga yabag niya. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga katulong, na ang mga katawan ay naglalabas ng mabahong amoy at ang mga mukha ay nababalot ng dilaw na dumi. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Linisin mo ang iyong mga mukha." Ang pagkana ng binatang ito ay medyo malalim at walang kahit katiting na pagmamataas na mayroon ang mga young masters sa loob ng imperyo. Nang makitang si Mengla ay talagang walang pakialam sa kanyang sariling katayuan at direktang lumapit sa mga katulong na ito na mababa ang katayuan, hindi napigilan ni Xiaoyan ang pagsimangot. Sa kanyang puso, pakiramdam niya ay napakagulo ng mga bagay. Kung ipagpapatuloy nila ang pagsusuri sa ganitong paraan, maaga o huli ay malalantad siya. Hindi maganda ang resulta ng pagiging lantad sa ganoong lugar. Nang marinig ang sigaw ni Mengla, ang mga katulong na iyon na may matigas na ekspresyon ay nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo. Pagkatapos nito, ginamit nila ang kanilang manggas at mabilis na pinunasan ang dilaw na dumi na nakatikip sa kanilang mga mukha. Ang madilim at malamig na tingin ni Mengla ay dahan-daang dumampi sa mga mukha ng mga katulong na iyon. Ilang sandali pa, umiling siya na may kaunting pagkabigo. Aalisin na sana niya ang tingin, nang biglang tumahimik ang mga mata niya. Bahagya niyang itinagilid ang ulo at tinitigan ang isang katulong na nakasuot ng kulay abo sa likuran ng grupo ng mga tao. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Ikaw, itaas mo ang iyong ulo." Nang marinig ang kanyang sigaw, ang mga taong nakapaligid sa tarangkahan ng lungsod ay ibinaling ang kanilang mga tingin. Ibinaling din ng mga mersenaryo ang kanilang nakatulala na tingin sa lingkod na ito na may mababang katayuan. Malumanay na bumantong hininga ang katulong na nakasuot ng kulay abo, at may angat lamang ang ulo. Ang mukha na ang mga tampok ay natatakpan ng dilaw na lupa ay nagsiwalat ng isang pares ng maitim, itim na walang malasakit na mga mag-aaral tulad ng gabi. Nagtama ang tingin ni Mengla sa maitim na mga estudyanteng iyon. Nagulat siya noong una. Ang kulay itim na mga mata na iginuhit sa loob ng guhit ay lumitaw sa kanyang isip sa paraang parang kidlat. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Ang mga labanan hanggang kamatayan sa mga larangan ng digmaan sa buong taon ay nagbigay sa kanya ng matalas na pandama. Sa makatuwid, bilang isang tila conditional reflex, ang kanyang mga daliri sa paa ay lumapat sa lupa at ang kanyang katawan ay bumaril sa likod. Habang bumabalik ang kanyang katawan, isang matalim, nakakatalam na tunog ang sumigaw mula sa kanyang lalamunan. Hulihin siya. Siya si Xiaoyan. Ang kanyang reaksyon ay maaaring labis na masigasig, ngunit ang kanyang lakas ay kung tutuusin lamang sa klase ng Daoshi. Sa makatuwid, nang humiwalay ang kanyang katawan, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan at naabutan si Mengla sa paraang parang multo.
Ang kanyang kamay ay parang kuko ng agila na pumutok ng paputok na parang kidlat at tumama sa dibdib ng huli. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik mula sa lalamunan ni Mengla. Ang kanyang mukha ay naging isang malagim na puti. Nabigong kunin ang buhay ni Mengla sa isang suntok, susugod na sana si Xiaoyan nang nagmamadaling eye flash ni Mengla ang kanyang katawan at pumunta sa likuran ng mga sundalo. Talagang hindi normal para sa isang Daoshi na magkaroon ng ganoong maliksi na katawan. Chi. Mahigit sa 10, matutulis, mahahabang sibat na nagdadala ng mahinang kislap ng Daochi na marahas na tumusok patungo sa ulo ni Xiaoyan. Ang mga ruta ng mga sibat ay nakamamatay at puno ng nakamamatay na aura. Talagang karapat-dapat silang maging mga sundalo na nabuhay sa larangan ng digmaan. Ang pressure at koordinasyon lamang na ito ay isang bagay na hindi maihahambing ng mga ordinaryong sundalo. Inikat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Bagamat naiwasan niya ang mahabang sibat, naharang din ang pag-atake ni Xiaoyan. Nang makita niyang nagmamadaling nagtitipon ang mga kawal na iyon, tanging ang mga kilay na lamang niya ang naisa-isa at napaatras ng medyo malayo. Sa labas ng gate ng lungsod, lahat ay nakatitig sa split-second change na ito na may nakatulala na mga mukha. Ito ay lalo na nang makita nila na si Mengla, na tinawag na pinakanamumukod-tinging tao sa mga nakababatang henerasyon sa Guimeng Pass, ay malubhang nasugatan sa isang welga. Bahagyang naging matamlay ang mga ekspresyon ng mukha nila pagkatapos noon. Xiaoyan. Siya ang Xiaoyan na iyon. Ang Xiaoyan na iyon na pumatay kay Yunling mula sa Mystic Cloud Sect na isang dawang. Biglang may isang tao sa loob ng mercenary company na biglang sumigaw ng malakas. Kaagad, maraming nagninangas na mga mata ang namulat. Nang marinig ang boses, tila wala itong masyadong kasakiman. Sa halip, naglalaman ito ng lasa ng pagsamba. Nang bumagsak ang sigaw mula sa mersenaryong ito, agad na naging magkagulo ang paligid. Maraming titig na naglalaman ng iba't ibang emosyon ang nakatitig kay Xiaoyan. Ang bagay na yumanig sa imperyo ng Jia makamakailan ay natural at walang alinlangan ang usapin ni Xiaoyan na naniningil laban sa Mystic Cloud Sect. Kasunod ng isyo ng wanted order mula sa Mystic Cloud Sect, halos lahat ng mamamayan sa Jia Empire ay alam na sino man ang makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Xiaoyan sa Mystic Cloud Sect ay makakakuha ng Zuan Class Chi Method para magsanay ng Dao Chi. Ang isang Chi method ng klase na ito ay katumbas ng daan-daang libong gintong barya sa merkado. Bukod dito, ito ay isang sitwasyon kung saan mayroong pangangailangan para dito, ngunit isang kakulangan ng supply upang matugunan ang pangangailangan na iyon. Ang mapagbigay na gantimpala na ito ay sapat na para sa maraming tao na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Xiaoyan, itong Xingui Pass ay may libu-libong armadong sundalo. Hinding-hindi ka makakatakas. Naging lila ang ekspresyon ni Mengla habang sinulyapan niya si Xiaoyan sa masamang paraan. Paos ang boses niya habang nagsasalita. Young Master Mengla, may gusto akong malaman. Ang mga sundalong ito sa Xingui Pass ay malinaw na pag-aari ng mga opisyal ng imperyo. Kailan pa ito naging aso para tumulong sa pagtatrabaho para sa Mystic Cloud Sect? Sa palagay ko, kung ang bagay na ito ay ipapadala sa Imperial Family ng Jia Empire, natatakot ako na kahit ang iyong ama ay maparusahan, hindi ba? Pinunasan ni Xiaoyan ang dilaw na dumi sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay dumaan sa daan-daang piling sundalo na humaharang sa tarangkahan ng lungsod habang siya ay malamig na tumatawa. Nang marinig ang malamig na tawa ni Xiaoyan, nagulat din ang mga sundalo. Kaagad, medyo nag-alinlangan sila. Ayon sa mga pamamaraan, sila nga ay mga sundalong kabilang sa Jia Empire, at walang kinalaman sa Mystic Cloud Sect. Hindi kinilala ng mga opisyal ang wanted order na iyon. Sa ganitong paraan, ang pagkuha kay Xiaoyan ay karaniwang isang bagay na labag sa batas. Hihihi. Napakatalino ng binata. Nang nag-aalangan ang mga sundalo, isang madilim at malamig na halakhak ang biglang umalangaw-ngaw mula sa loob ng lagusan sa likod ng tarangkahan ng lungsod. Agad namang lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng silver armor. Malamig na dama po ang kanyang tingin kay Xiaoyan at sumigaw. Ako ang Deputy Commander ng Xingui Pass, Meng Li. Nakalusot ka sa isang mahalagang lungsod. Ayon sa batas ng ating imperyo,
dapat kang arestuhin. Ipinapayo ko sa iyo na payagan ang iyong sarili na arestuhin ng walang laban upang maiwasang magdala ng sakit sa iyong sarili. Ikaw si Meng Li, yung aso ng Misty Cloud Sect. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang katawan ni Meng Li at naramdaman ang mahinang hininga na nagmumula sa kanyang katawan. Bumulong siya sa kanyang puso. Nakikita ang kanyang chi, dapat ay nasa 1, 2 o 3 bituin na si Dowling. Ibaba mo siya. Bahagyang madilim at solemn na ang ekspresyon ni Meng Li habang nagpakawala siya ng makapal na tawa. Tumigil siya sa pagsasalita ng anumang bagay na walang kaparerikan at diretsyong sumigaw. Nang marinig ang utos ni Meng Li, ilang daang ganap na armadong elite na mga sundalo ang muling lumabas mula sa loob ng madilim na itim na lagusan sa ilalim ng pader ng lungsod. Pagkatapos nito, pinalibutan nila si Xiaoyan ng patong-patong. Ang mahaba at matutulis na sibat sa kanilang mga kamay ay kumikislap na may makapal at malamig na kinang habang ang sinag ng araw ay sumasalamin sa kanila. Dahil nabigo ang pagpuslit, maaari lang akong mag-charge ng pilit. Ang nakamamatay na aura na pumutok sa langit mula sa paligid ay naging sanhi ng unti-unting paglamig ng ekspresyon ni Xiaoyan. Iginalaw niya ang magkabilang kamay at isang napakalaking heavy Zuan ruler ang kumislap at lumitaw. Kinawayan niya ang mabigat na ruler at umugang ito ng hangin. Patayin. Habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan, na bumunot ng kanyang sandata, malamig na tumawa si Meng Li. Ilang araw ang nakalipas, natanggap niya ang mensahe ni Yunshan. Ayon sa sinabi ng huli sa kanya, ang kasalukuyang Xiaoyan ay nasugatan sa malaking labanan sa Misty Cloud Sect at hindi na maipakita ang nakakatakot na lakas na ginamit niya sa pakikipaglaban kay Yunshan. Dahil lamang dito nang ahas si Meng Li na sumang-ayon sa utos na ito ng pagpatay. Kung hindi, kahit nabigyan pa siya ng ilang antas ng lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na harangin si Xiaoyan, kahit na sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Pagkatapos ng lahat, ang isang malakas na tao na maaaring makipaglaban sa isang Daozang ay hindi isang taong maaaring pigilan kahit na sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng mga mandirigma sa loob ng kuta na ito. Tumigil ang lahat. Nang ang mga mandirigma na iyon, na ang buong katawan ay napuno ng madugong aura, ay magsisimula na sa pagsingil upang pumatay, isang malakas na sigaw ang biglang tumunog ng paputok. Kaagad, isang anino ang bumaba mula sa langit na parang bakal na pagoda at mabigat na nabasag sa lupa. Niyugyug niya ang buong lupa hanggang sa umugoy. Lumipat ang kanyang tingin sa kanyang paligid at tuluyang huminto sa katawan ni Meng Li. Malamig siyang tumawa. Si Meng Li, ang Silver Armor Army ko ay hindi mga tao sa ilalim ng Misty Cloud Sect. Kung gusto mong makakuha ng pabor sa Misty Cloud Sect, kumilos ka sa iyong sarili. Huwag kang magkaroon ng maling akala na maaari mong gamitin ang aking mga tao para kumilos bilang stepping stones para sa iyong sarili. Multay, ikaw. Nang makita ang matipuno, malaking lalaki na lumitaw, agad na naging berde ang ekspresyon ni Meng Li habang galit na sumisigaw. Silver Armor Army, umatras. Hindi siya pinansin, ang matipunong lalaking iyon na tinatawag na Multay ay tumalikod, at umiyak sa mga piling mandirigman na nakapaligid kay Xiaoyan sa kanilang gitna. Oo, Lord Commander. Walang kaunting pag-aalinlangan ang mga mandirigmang iyon nang marinig ang kanyang utos. Naglabas sila ng tunog ng shua, at iniimbak ang kanilang mga sibat. Napakaayos ng kanilang mga boses na wala ni Katiting na echo. Pagkatapos ay tahimik silang humila pabalik sa lagusan ng tarangkahan ng lungsod at hindi gumagalaw, tulad ng mga halijing kahoy. Nang makita ang aksyon ng mga mandirigmang ito, malinaw na ang taong ito na tinatawag na Multay ay may reputasyon na higit pa kaysa kay Meng Li. Tinatawag kang Xiaoyan, tama ba? Hahaha. Maliit na kapwa, ang lakas ng loob mo. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang unang taong nagpahiya sa Misty Cloud Sect sa ganoong paraan. Kung hindi ako dinidiktahan ng aking katayuan, iimbitahan kitang makipag-inuman sa akin. Ang malaking lalaki, na parang bakal na pagoda, ay tumawa ng malakas kay Xiaoyan. Parang kulog ang tawa niya. Salamat, Commander Multay. Ang sitwasyon, na biglang bumuti, ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Nang makita niyang mukhang walang mali siya ang mukha ni Multay, agad siyang ngumiti at sumagot ng magalang.
Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ito ay nasa saklaw lamang ng aking trabaho. Kung ang wanted order ng Misty Cloud Sect ay kinikilala ng mga opisyal, pagkatapos lamang kita madakip. Gayunpaman, maswerte ito. Ikanaway ni Motay ang kanyang kamay. Sinulyapan niya ang berdeng nakaharap kay Meng Li at ngumiti habang sinasabi. Hanggat makakatakas ka sa mga kamay ng taong ito, wala nang sino man sa Zengwei Pass na ito na pipigil sa iyo. Maraming salamat dito. Isang siksik na ekspresyon ang hindi sinasadyang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Nilinggan niya si Meng Li bago mahinang sinabi. Deputy Commander Meng Li, kung gusto mong kunin ang ulo ko para makakuha ng reward mula sa Misty Cloud Sect, halika at atakihin mo ako mag-isa. Munting bastos, napakayabang. Ngayon, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang ayusin itong nasugatan mong katawan. Ang mukha ni Meng Li ay salit-salit sa pagitan ng berde at puti. Hindi niya akalain na siya talaga ang magpapatalo sa bagay na iyon. Sa totoo lang, sa puso niya, medyo natatakot siya sa mga taktika na ginamit ni Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, kahit isang malakas na tao tulad ni Yunleng ay namatay sa pamamagitan ng mga kamay ni Xiaoyan. Kung siya ay manlambot sa ganitong uri ng sandali, malamang na ang kanyang reputasyon sa loob ng Zengwei Pass ay bumagsak hanggang sa ibaba ng lambak. Kaya naman, kahit na nakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan sa kanyang puso, maaari lamang niyang tumigas ang balat sa kanyang ulo at humakbang pasulong. Battle Through the Heavens. Kabanata 380. Pag-alis sa Jiama Empire. Isang makakapal na grupo ng mga tao ang nagtipon sa tarangkahan ng lungsod. Maraming mga titig na naglalaman ng ilang pag-asa o Pegas isa ang nakalok sa dalawang tao na nakatayo sa isang bakanteng lugar. Sa panahong ito, ang pangalan ni Xiaoyan ay halos kilala ng lahat sa loob ng Jiama Empire. Narinig lang ng maraming tao ang maalamat na taong ito na nang-ahas na makipaglaban sa buong Misty Cloud Sect gamit ang sarili niyang lakas. Ang lahat ng mga mukha ng mga naroroon ay puno ng pag-asa. Ngayong maswerte na silang masaksihan ng sariling mga mata ang pakikipaglaban niya, gusto nilang malaman kung totoo ba o hindi ang mga tsismis na lumalaganap. Ang binata ba na ito, na wala pang 20 taong gulang, ay talagang nagtataglay ng lakas na pumatay ng isang dawang. Ang mga kamay ni Motay ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib, parang isang itim na kulay na bakal na pagoda. Tahimik siyang tumayo, ngunit naglabas ng isang malakas at mahigpit na chi sa kabila ng hindi galit, pinipilit ang mga tao hanggang sa punto kung saan ang balat sa kanilang mga ulo ay naging manhid. Mula sa chi na hindi niya maiiwasang ibinuga, ang kanyang lakas ay malinaw na nahihigitan ng kay Meng Li. Ayon sa hula ni Xiaoyan, ang nasa katanghaliang gulang, malaking lalaking ito ay maaaring nakarating na sa tuktok ng klase ng Daoling. Sa kanyang edad, kahit na may napakahusay na talento sa pagsasanay, ito ay isang bagay na magiging sanhi ng pagsuso ng kanyang dila. Siyempre, ang dahilan nito ay bahagyang dahil sa siya ay nasa madugong labanan sa buong taon. Ang mga labanan sa buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan ay palaging ang banal na lugar ng pagsasanay na maaaring mapabilis ang rate ng paglago ng isang tao. Ang kasalukuyang Motay ay tumitig din kay Xiaoyan, na iginuhit ang malaking itim na pinuno, na may kaunting interes. Ang napaka-espesyal na sandata na ito ay naging tanda ng binatang ito. Dahil dito, may ilang mga kabataang lalaki sa loob ng Jiama Empire na nagsimulang gumamit ng ganitong uri ng armas. Siyempre, sa mga mata ni Motay, natural na hindi niya iisipin na ang mga pinuno ng mga imitator na iyon ay may kukumpara sa kakaibang itim na pinunong ito ni Xiaoyan. Ito ay dahil noong lumitaw ang pinuno kanina, naramdaman ni Motay na bahagyang lumubog ang katawan ni Xiaoyan. Maliwanag, ang bigat ng pinunong ito ay hindi maaaring maliitin. Dahil plano ni Deputy Commander Meng Li na personal na kumilos, natural lang na lahat kayo ay kailangang makinig sa akin. Bilang pinakamataas na commander ng Zengwei Pass, ang aking mga patakaran ay batas kapag kayo ay nakikipagkompetensya sa aking teritoryo. Sinulyapan niya si Meng Li na bumunot ng pulang dugo, malaking kutsilyo mula sa kanyang storage ring at ngumiti. Ang kanyang mga paa ay biglang tumuntong sa lupa at dalawang linya ng bitek ang nagsimulang kumalat kaagad mula sa kanyang mga paa. Sa wakas,
Mabilis itong natipon sa isang malaking bilog. Ang bilog ay nagkataon na nakapaloob kay Xiaoyan sa loob nito. Pareho ang lakas ninyo ay hindi mahina. Natatakot ako na magdudulot kayo ng kaunting pinsala sa nakapaligid na lugar, na medyo magulo. Kung tutuusin, ang pagkukumpuni ng mga bagay ay nangangailangan din ng kaunting pera. Ang bilog na ito ang magiging hangganan. Kung sino ang mapipilitang lumabas sa bilog na ito ay matatalo. Gayunpaman, ipapaalala ko muna sa inyong dalawa ang ilang mga bagay. Sa kasamaang palad na baldado ni Xiaoyan, saan ako pupunta at hahanap ng ibang deputy sa ganoong kaikling paunawa. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Meng Li nang marinig niya ang pagtawa ni Motai, na nagtago ng mapanlilibak na tono. Alam din niya na sa loob ng Zengwei Pass na ito, siya at si Motai ay parang apoy at tubig na hindi maaaring pagsamahin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang huli ay talagang hindi magbibigay sa kanya ng anumang mukha sa publiko. Malamig na bamantong hininga si Meng Li. Madilim at malamig ang kanyang tingin nang lumingon ito kay Xiaoyan. Bahagyang yumanig ang duguan pula, malaking kutsilyo at mabilis itong binalot ng madilim na dilaw na daochi. Kaagad, ang mahinang amoy ng dugo ay tumagos mula sa talam. Nang makitang ang kanyang provokasyon ay hindi man lang naging sanhi ng kahit kay titing na galit kay Meng Li, si Motai ay ngumiti lang na parang natutuwa at sinabing. Gayunpaman, Xiaoyan, hindi ka dapat maging pabaya. Si Deputy Commander Meng Li ay nagsasanay ng Zuan Class Low-Level Ground Affinity Chi Method. Bukod dito, ang kanyang Blood Killer Knife na Dao Technique ay isang bagay din, na kung saan ay may class na Dao Technique din, na kung saan ay may mababang antas ng Zuan. Seryoso. Motai, sumobra ka na. Nang marinig si Motai na aktwal na inihayag ang lahat ng kanyang kakayahan sa loob lamang ng 2 hanggang 3 pangungusap, agad na naging berde ang ekspresyon ni Meng Li habang galit na galit siyang nagsasalita. Haha, sige. Wala na akong sasabihin. Ngumiti si Motai at tumango. Nagkibit balikat siya kay Xiaoyan at agad na ikan-away ang kanyang kamay. Sa mahinang boses, sinabi niya. Magsimula. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Hinawakan niya ang hilt ng heavy Zuan ruler at itinoon si Meng Li sa kanyang tapat, na ang mukha ay puno ng layuning pumatay. Hahampasin na sana siya nang biglang tumunog ang boses ni Yao Lao mula sa kanyang puso. Payagan mo na ako. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Umalis sa Jiama Empire sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mas maraming problemang lumitaw. Sige. Walang magawang ikinibit ni Xiaoyan ang kanyang mga balikat. Nakalimutan lang niya ang pag-iisip na kunin ang pagkakataong subukang gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change. Sa mga kakaibang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hihihi. Napakayabang na tao. Nang makita niya ang tindig na ito ni Xiaoyan, agad na nagalit si Meng Li. Dahil sa kanyang katayuan, kailan pa siya minamaliit ng ganoong paraan. Sa sandaling iyon, nagsimulang umagos ang dilaw na buhangin sa paligid ng tarangkahan ng lungsod. Ang mabangis na presensya na bumangon mula sa loob ng dilaw na buhangin ay naging dahilan upang ang mga nakapaligid na mersenaryo, na nagmamasid, ay nagmamadaling umatras ng ilang hakbang. Napuno agad ng inggit ang mga mukha nila. Klase ng Daoling. Ito ay isang antas na ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay maaari lamang mangarap. Ang dilaw na buhangin ay unti-unting nawala at si Meng Li, na ang buong katawan ay nakabalot sa isang layer ng kulay dilaw na Daochi armor, ay lumitaw sa paningin ng lahat. Isang matalim na hugis talam na projection ang bumaril mula sa kulay dugong malaking kutsilyo sa kanyang kamay, na nag-iwan ng malalim na peklat sa lupa. Ang dagwang kutsilyo sa kanyang kamay ay binasa ni Daochi at lalong lumakas. Ang mga mata ni Meng Li ay matamang nakatitig kay Xiaoyan, na nakapikit. Saglit na natahimik ang kanyang katawan bago ang isang biglaang malakas na sigaw ang bumasag sa tahimik na kapaligiran. Ang kanyang mga paa ay tumuntong sa lupa at ang kanyang katawan ay parang bola ng kanyan, na lumitaw sa harap ni Xiaoyan sa ilang mga iglap. Ang dagwang kutsilyo sa kanyang kamay ay nagdadala ng isang tumpak, duguan, na kamamatay na aura habang ito ay direktang humahampas pababa, na parang hinahati niya ang lupa.
Ang madugong kutsilyong daw teknik ng taong ito ay lalong naging malapit sa tuktok. Kung tutusin sa lakas, kahit isang ordinaryong 4-star na si Dowling ay mahihirapang tanggapin ito. Hindi napigilan ni Motay na bahagyang sumimangot nang maramdaman niya ang matinding presyon ng puwersa ng kutsilyo na bumababa. Agad na lumingon ang kanyang tingin kay Xiaoyan, na nakapikit pa rin na parang wala siyang narinig. Bumulong siya. Ano ang ginagawa ng taong ito? Mula sa aking obserbasyon, ang kanyang hininga ay tila sa paligid lamang ng isang dadoshi. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang kanyang tunay na lakas. Dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang ang matalim, rumaragas ang ingay ng hangin ay nagpapakilala sa presensya nito sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, isang berde at isang puting kulay na apoy ang kakaibang bumangon at kumislap sa loob ng kanyang maitim at itim na mga mata. Ang mukha ni Meng Li, na puno ng layuning pumatay, ay naging mapurol habang ang kanyang tingin ay dumaan sa kakaibang pares ng mga mata ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang dagwang kutsilyo sa kanyang kamay ay walang pag-aalinlangan dahil marahas itong tumama sa ulo ni Xiaoyan. Klang! Dahan-daang itinaas ang kamay ni Xiaoyan. Ang malaking heavy Zuan ruler ay biglang umakyat at bumangga sa dagwang kutsilyong iyon na naglalaman ng mabangis na puwersa. Kaagad, lumipad ang mga spark at isang energy ripple na nakikita ng hubad na mata ang lumabas mula sa lugar kung saan nagkadikit ang dalawang sandata, na nagangat ng kulay dilaw na sandwave mula sa lupa. Hinawakan ni Xiaoyan ang heavy Zuan ruler gamit ang isang kamay, habang ang dagwang kutsilyo ni Meng Li ay mahigpit na nakadikit sa katawan ng ruler. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano kapula ang mukha ni Meng Li at kung gaano kalakas ang idinagdag niya, ang pinunong iyon ay tila tumigas sa himpapawid at hindi gumagalaw kahit kaunti. Ang namumula na mukha ni Meng Li, na mabilis na huminga, ay halos sobrang sukdulan kung ihahambing sa kalmadong mukha na si Xiaoyan, na ang paghinga ay wala kahit kay titing na kaguluhan. Anong lakas at parang biglang lumabas sa loob ng kanyang katawan. Ang pamamaraang ito ni Xiaoyan para itago ang kanyang lakas ay talagang kakaiba. Kung titignan lang ang kanyang chi, kahit sino ay ituturing lamang siya bilang isang dadoshi. Hindi sinasadyang nagsalubong ang mga kilay ni Motay nang makita niya ang tahimik at maayos na si Xiaoyan habang pinupuri niya. Ang mga nakapaligid na mersenaryo at mga sundalo sa paligid ng tarangkahan ng lungsod ay medyo natigilan nang makita nilang hinaharangan ni Xiaoyan ang mabangis na pag-atake ni Meng Li nang walang ingat na pagharang. Dapat malaman na ang lakas ni Meng Li ay maaaring hindi ituring na pinakamataas sa Zingui Pass, ngunit maaari itong ituring na ranggo sa nangungunang 5. Kadalasan, kapag nakilala niya ang mga bandido, ang madugong kutsilyong iyon ay puputulan ang hindi kilalang bilang ng mga mayayabang at despotikong ulo ng mga bandido. Gayunpaman, ngayon, ang madugong kutsilyong ito, na hindi kailanman naging dahado, ay talagang hinarang ng isang binata sa ganoong katatagan na paraan. Mawala ka, sa kaunting lakas na ito, gusto mo pa ring lumabas at ipakita ang iyong mga kakulangan. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Dalawang magkaibang kulay na apoy ang marahang sumayaw sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Gumalaw ang kanyang kanang kamay na para bang dumadaan ito sa mga bulaklak para pumitas ng dahon habang nakadikit ito sa dibdib ni Meng Li sa paraang parang kidlat. Bahagyang nakakuyom ang palad niya at biglang tumalsik ang puwersa. Glog! Ang dibdib ni Meng Li ay parang dinudurog ng 500 kilo na bato. Agad at ligaw niyang niluwa ang isang subo ng sariwang dugo habang lumipad pa atras ang kanyang katawan. Sa wakas, binasag niya ng malakas ang pader ng lungsod. Pagkatapos nito, nahulog siya sa ilalim ng mapurol na mga tingin ng lahat. Kaagad naman siyang nagluwa ng panibagong subo ng sariwang dugo. Parang piupa ang kanyang katawan. Ang Daochi armor sa kanyang katawan ay nagkapira-piraso sa isang suntok. Pinunasan ng kamay ni Meng Li ang mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay may masakit, mapait na ekspresyon ng hindi paniniwala. Hindi ba sinabi ng matandang sect leader na ang lakas ng taong ito ay lubhang hamina? Bakit napakalakas pa rin niya? Katahimikan. Natahimik ang lahat sa tarangkahan ng lungsod habang pinagmamasdan nila si Meng Li, na nataman palabas ng pabilog na hangganan ng isang welga.
Maya-maya pa ay may mahinang umuungol. Ang isang malakas na tao sa klase ng Dowling ay nawalan at direktang nagsuka ng dugo pagkatapos lamang ng isang palitan. Ang binatang ito na hindi mukhang 20 taong gulang ay talagang nakakatakot. Sa sandaling ito, ang mga taong iyon, na ang mga puso ay orihinal na tinukso ng mapagbigay na gantimpala para sa paghuli kay Xiaoyan, ay agad na nawalan ng pag-asa na matagumpay na magawa ito. Nang makita ang masasamang paraan ng huli, malamang na totoo ang tsismis na pinatay niya si Elder Yunleng. Isang taong maaaring pumatay ng isang malakas na tao ng klase ng Dawang. Kahit na pag-isahin ng mga mersenaryong kumpanyang ito ang lahat ng kanilang lakas, malamang na hindi pa rin ito sapat upang harapin ang ilang pagindayog ng kanyang talam. Siya ay talagang napakalakas. Hindi nakakagulat na ang clan head ay nagpadala ng isang sulat upang sabihin sa akin na samantalahin ang pagkakataong magbenta ng isang pabor kay Xiaoyan kung may pagkakataon na gawin iyon. Ang lakas na ito ay katumbas ng halaga. Dahan-daang bumuga ng hangin si Mutay. Tinitigan niya si Xiaoyan na tumahimik matapos bawiin ang kanyang palad at hindi mapigilan ang pag-ungol sa kanyang puso. Ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ang berde at puting kulay na apoy sa kanyang mga mata ay mabilis na nawala. Nang makontrol na niya ang kanyang katawan, biglang tumunog ang boses ni Yao Lao mula sa kanyang puso. Xiaoyan, umalis ka dito dali. Huwag ka nang mag-antala pa. Bilisan mo. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang boses ni Yao Lao. Biglang nagbago ang mukha niya at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Mula sa mga salita ni Yao Lao, nagawa niyang makilala ang kaunting gulat. Bahagyang gamulong ang lalamunan ni Xiaoyan. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mabilis na umikot ang iniisip sa kanyang puso. Noon, kahit na nakaharap ang Daozang Yunshan, si Yao Lao ay hindi lumilitaw na kahit kay titing natakot. Bakit nga ba siya nagpakita ng ganoong emosyon sa loob ng kanyang puso ngayon? Ano lang iyon? Biglang natuyo ang bibig ni Xiaoyan. Wala na siyang lakas ng loob na magtanong pa. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay mabilis na inilagay sa kanyang storage ring habang siya ay lumingon kay Mutay at nagtanong. Chief Commander Mutay, maaari ko bang malaman kung maaari akong umalis ngayon? Siyempre. Hihihi. Nasabi ko na hanggat kaya mong talunin si Meng Li, pinapayagan kang pumasok at umalis nitong Xingwei Pass. Tumawa ng malakas si Mutay. Maraming salamat. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Agad siyang naglakad patungo sa lungsod habang pinagmamasdan ng daan-daang tao sa paligid niya. Nang papasok na siya sa madilim at itim na lagusan, biglang huminto ang mga yabag niya. Dahil pinagtutuunan ng pansin ng lugar na ito sa sandaling ito, agad na tumahimik ang mga pribadong bulong sa kanyang paligid nang ihinto ni Xiaoyan ang kanyang mga yapak. Maraming maiinit na tingin ang nakatitig sa payat na figure ng binata. Ang mga mata ng ilan sa mga kababaihan ay napuno pa ng isang mapang-akit na pagsamba na ikinatigil ng mga tao. Commander Mutay, babayaran ko ang pabor na ito sa muklan sa hinaharap. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo patungo sa bahagyang natulala na si Mutay at sinabi sa malalim na boses. Natahimik si Mutay saglit bago ngumiti. Talagang may kapayapaan ng isip ang isa kapag nakikipag-usap sa isang matalinong tao. Bukod dito, Deputy Commander Meng Li. Lumingon ang tingin ni Xiaoyan sa maliwanag na pulang mukha ni Meng Li, na inaalalayan ni Meng La. Ang tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang tumawid sa ilang daang tao sa gate ng lungsod. Natahimik siya saglit bago siya biglang lumingon. Ang kanyang katawan ay nawala sa kadiliman sa isang mahinahon, malaya, at madaling paraan. Ang mahinang boses niya, gayunpaman, ay tahimik na inilalabas. Tulungan mo akong ipaalam kay Yunshan. Sa loob ng 2 taon o hindi bababa sa 5 taon, ako, si Xiaoyan ay babalik. Kapag dumating ang oras na iyon, sabihin sa kanya na hugasan ang kanyang leeg. Ako, si Xiaoyan, ay personal na kikitil ng kanyang buhay upang wakasan ang sama ng loob ngayon. Nang marinig ng lahat sa gate ng lungsod ang mahinang boses na dahan-daang ipinalabas, maging ang mukha ni Mutay ay hindi sinasadyang naging walang ekspresyon. Hinihiling sa isang malakas na Daozang na hugasan ang kanyang leeg. Ang binatang ito ay malamang na ang unang taong nagkaroon ng gayong pagmamataas at kumpiyansa sa loob ng Jiama Empire.